Wala po akong nakikitang ganyan. Kasi sa totoo lang, in a fair fight, yung mga ebidensya na pilit na ilalabas, kaya nakikita natin meron silang mga pinipilit na nilalabas na ebidensya o kaya meron silang pinipilit na ipasok na ebidensya na wala naman kinalaman sa impeachment pero sa tingin nila ay makakapanira kay Vice Presidente dahil kulang eh. It is possible na aminado na ang depensa na hindi nila makukuha yung boto na gusto nila. So ibababad na lang nila sa mga mapapanira nilang opinion, mga mapapanira nilang mga katanungan, ibababad nila ang pangalan ni VP Inday sa publiko in the hopes na dumikit yung kanilang mapanirang mga statements and questions at mga remarks dito sa impeachment. Yun na lang po ang nakikita kong pakay nila. Kasi hindi ako naniniwala pa sa ngayon, wala tayong ebidensya na aabot at aabot yan sa 16. Opo, at ito ngang mga pagtitipon, kilala po natin, ang INC, may una na po silang pahayag pagdating po dito sa impeachment. Kontra po sila sa impeachment, attorney. Maari ho bang makaapekto rin po itong mga pagtitipon, itong mga rallying ito sa darating po na impeachment trial sa July 6? Posibleng dumami ang mga rally. Dahil nga po, ito yung isa sa mga rare occasions na ang mga tao tutol sa isang impeachment. Normally kasi yan, gusto natin malaman eh. Curious tayo. Ito ba, mayroon bang ebidensya dito sa taong ito? At saka, bago na ihahain, bago na dadala sa Senado, yung impeachable officer, marami nang nauna na negative publicity, marami nang yung mga katulad ng pangyayari na mayroong Committee on Good Governance, may Quadcom, may mga ganyan. Pero ito, dumaan nga si VP Inday sa pagkikilatis o inquiry sa House of Representatives, ang isang toneladang negative publicity. Araw-araw halos may panibagong paratang kay Vice Presidente. Ang daming vicious na mga trolls, pero tumataas pa rin ang trust and approval ratings. At maraming hindi sang-ayon sa pagdadala sa kaso sa Senado nitong particular na impeachment ni VP Inday. So para sa akin may possibility na lumaki o dumami ang mga pagtitipon na ganito. Lumakas ang pagpapahayag sa social media or even traditional media ng mga ng saloobin ng taong bayang tutol dito. So, tingin ko yung mga ganyan, yes, makakaapekto talaga ng rallies yung impeachment and vice versa. Opo. Ato lang na inilabas ata ng COA. May nilabas po sila, nakatanggap po ang Office of the Vice President ng unmodified opinion, no? Mula po sa COA. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho bang ibig sabihin ito? Ang opinion dito, tinatawag nilang unmodified opinion, ay ibig sabihin yung sistema ng liquidation, ng pagsusumite ng mga dokumento at yung paraan ng pag-i-explain kung paano ginagastos ang pondo ng Office of the Vice President. Hindi ibig sabihin nito na walang possible later on na mga observations, pero ang sinasabi dito, tama yung systems, tama yung pag-conduct nila ng kanilang liquidations, yung kanilang explanations at kanilang pagsusumite at kumpleto ang dokumento na isinusumite sa COA. Baga kaso pa ito, attorney, yung technicalidad, hindi doon sa merits, tama ba? Hindi necessarily sa merito. Kasi minsan magkakaroon ng observation or observation memorandum ang COA at sasabihin, mayroong kakulangan dito pero bibigyan ka ng pagkakataon mag-comply. So kung ikaw naman ay nabigyan ng observation at nag-comply ka kagad, posible pa rin po ang magandang opinion. Opo. Pero gaano po ito kahalaga kung hindi ako nagkakamali, 4 na beses o 4 na sunod na taon na ata na nakatanggap po ng unmodified opinion po ang opisina ng Vice Presidente mula sa COA? Ibig sabihin, maayos ang systems, maayos ang pamamalakad. Hindi kontrobersyal ang pamamaraan na ginagamit sa Office of the Vice President.
So Opo. actually good news yan at saka maaaring isumiti yan as evidence of patterns of behavior. Opo. At ito ho ba ay possible na magamit din ng depensa sa darating na impeachment trial? So I apologize. Hindi kasi admissible ang patterns of behavior that will not prove anything sa maaari itong isumite na halimbawa for the year na kini-question, let's say, yung confidential funds, isusumiti nila yung unmodified opinion na yon. Na in spite of the controversy pagdating sa confidential funds, unmodified pa rin ang opinion on the systems at yung pamamalakad ng OVP. So yun po yun. Yung maaari nilang isumiti yun, pero yung bigat ng pagkikilatis niyan, mas mabigat yung isusumiti nila doon sa years in question ng confidential funds. Opo. Sang-ayon kayo doon, attorney, sa possible na pagbubukas ng mahiwagang box, yung BIR tax, yung tungkol sa tax po, no? BIR box po na gusto po ng House Prosecution Panel na buksan at gawing at markahan bilang ebidensya para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Attorney, pwede yung mo bang ipaliwanag ito para sa kaalaman at mas madali po maintindihan natin mga kababayan? Sa totoo lang, maliwanag naman na sinabi ng BIR na kontal ang tax filings. So, walang exception yan. Confidential talaga yan, maliban lang kung may court order. So, dito wala tayong nakikitang court order. Malaking kadramahan yung ilalagay ninyo, supposedly yung tax returns sa isang kahon, pero isisil nyo pa rin. Anong ibig sabihin yan? Parang, anong ipinapahiwatig? Kadramahan yan dahil pwede naman na yung tax returns ay isabina ng Senate. At sabihin, BIR, gusto namin makita yan dahil may discrepancy. Pero, or pwede rin humingi ang Senado ng court order alinsunod sa kanilang paglilitis sa impeachment. So, bakit mayroong box? Bakit mayroong mga tax returns na inilagay sa box pero selyado at hindi ipinapakita? Ito yung drama. Ito yung para makita ng mga tao, may alam kami, kaya kami ganito, kaporsigido sa prosecution, may alam kami. Parang ganon ang nakikita, puro pahiwatig. Pero hindi po kasi ebidensya ang kahon. Hindi po ebidensya yung kadramahan. Ultimately, ang unang dapat i-resolve ng Senado ay kung pwede bang isumiti yan at mayroon bang basihan para hingin ng Senado ang mga dokumentong ito at kunin sa BIR. Kung ako ang Senado kasi, hindi ko pagtitiwalaan yung mga nakakahon na yan. Dahil dumaan na yan kung saan-saan. Kumuha na lang sila ng official copy na nanggaling sa BIR subject to due process. Ibig sabihin, mag-explain sila, dumaan sila sa hukuman, and undertake any other measures para legit yung pagkuha at tunay yung kukunin nila. Yung pagkakahon na ganyan, it's playing to the audience. It's yung parang para magmukhang tunay, para magmukhang mayroon silang ebidensya, ilagay natin sa kahon. Pero ang totoo niyan, kahit nga ilabas ninyo yung mga tax returns na yan, pag na-explain ni VP Inday yung sources of income that are legitimate na nag-a-appear doon sa kanyang tax returns, baliwala din po ang lahat yan. So they're in it for the drama, in the hopes na ang maaalala ng mga tao ay yung drama, imbis na yung dismissal ng tax returns bilang ebidensya. Opo. Pero kung sakali mang payagan during executive session, attorney, kung saan hindi nga maipasa sa publiko, sila-sila lang, yung mga nandoon sa impeachment trial ang makakaalam, makakakita. Allowed ba silang ipaalam yan, i-divulge yan sa publiko? Alam niyo, sa totoo lang, confidential means confidential. Masyado na nating over-interpret yung term na confidential. Pag executive session, may makakakita pa rin na hindi yung taxpayer. So, ibig sabihin, kailangan pumayag yung taxpayer na may makakita niyan. Otherwise, walang makakakita niyan kundi yung BIR officials at yung taxpayer herself. In this case, paano naging private pa rin ba kapag nasa executive session? Of course not.
Kasi merong mga nakakakita na hindi naman sila yung nag-file or hindi naman sila ino-authorize ng taxpayer dito. Ano, hindi miyembro ng publiko ang mga senador? Maswerte naman. Opo, Diba? opo. So, confidential means secret. O Mm-mm. di, pag pinakita mo sa ibang tao, di hindi na confidential. Yung si Mary Grace Piatos nga, gusto din gawing witness, attorney. Ano bang... Hindi ba, yun na nga eh. Yun yung problema eh. False information pa rin. Galit na galit ang ilang mga legislators natin na kesya fake news, fake news. Pero ang parating paratang mga tao, mga ordinaryong mamamayan na nag-post sa social media, fake news at para daw mayroong pananagutan dapat at baka gumawa pa sila ng batas na bibigatan ng pananagutan ng ordinaryong mamamayan. Eh kayo kaya, di ba? Yun lang pinag-uusapan ninyo yung tax return at nagpapahiwatig kayo na alam nyo ang nilalaman nito. Aba, nag-violate na po kayo ng confidentiality nito. Ang BIR nga ayaw nilang pinapakita yan. So, kahit yung paglalagay nila dito sa kahon ng tax returns, ibig sabihin, may possibility na may ibang tao na makakakita niyan. Nilalagay nila sa peligro yung confidentiality ng documents na ito. Tigilan nga nila ang publiko. Ano ba akala nila na hindi natin nakikita na ang daming taong involved sa pagpasa-pasa ng mga dokumento na yan? Opo, oo. Kasi ang peligro, attorney, maituturing nating peligro din kung ilalabas ba, ipapakita, ipagbigay alam natin kung sino ba ito talagang si Mary Grace Piatos. Kaya nga, sabi confidential bakit natin sasabihin if ang nakasalalay is yung security ng bansa? Correct. Kaya nga, hindi lang yan. Alam nyo, you cannot make excuses for violating the law. Sila na mismo nagsasabi nun. Hindi pa dapat lahat to be held accountable. Di dapat hino-hold din natin accountable itong mga nagpipilit na i-bend the law pagdating dito sa tax returns. Pati dun sa mga bank documents, umamin sila, di ba? Na hindi necessarily pwede ang House of Representatives na makakuha at kilatisin ang mga bank documents. And still they keep bringing it up. And still they keep talking about it. And still pinag-uusapan nila na, may mga ganitong amounts. Nakakapanira yung mga yan. There is a reason why all of these things are kept confidential. Kasi very vulnerable to misinterpretation ang mga yan. Tapos ang bigat ng burden doon sa tao na may-ari ng bank accounts, na may-ari ng mga tax returns, na mag-explain. Ikaw na nga na inosente, presumed to be innocent, ikaw pa ngayon ang pinag-i-explain. Nakakaloka, parang iba talaga ang konsepto ng ilang mga mambabatas natin sa presumption of innocence at saka sa interpretation ng salitang confidential. Ay, Kaya hindi natin masisisi, attorney, na maraming magsasabi talagang bangag na daw ang gobyernong ito. parang ganun na nga, nakikita natin. And how can you believe? Paano natin mapapagalitan ng mga tao na nakikita nila na inaapi si VP Inday? Nakikita natin na pati ang INC inaapi kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Samantalang legitimate exercise naman ng kanilang karapatan na magpulong-pulong. Pati dito sa kay VP Inday naman, lahat kinalkal na nila, wala silang tinitira na pribado. Pati asawa ni VP Inday, dinadala para malantad o maisa publiko ang mga gawain. Pribadong tao yung mga gusto nilang ilagay under the microscope. Dapat protektado, pinoprotektahan din natin ang karapatan to privacy. Ang nangyayari dito is, di baling tapakan daw ang ibang mga karapatan, lalo na karapatan ng tao na inaakusahan nila. Masunod lang ang layaw nila. Mahirap yung ganitong klaseng pamamaraan. Ngayon, attorney, nasa ilalim ng bagong majority ang Senado at matutuloy na nga itong impeachment trial sa July 6 sa kabila nga ng mga panawagan dapat na hindi ituloy. Sa tingin po ninyo, may enough number na po yung majority, yung mga kritiko po ng Vice President na siya po'y ma-convict? Hindi, wala. Wala po akong nakikitang ganyan. Kasi sa totoo lang, in a fair fight,
yung mga ebidensya na pilit na ilalabas. Kaya nakikita natin meron silang mga pinipilit na nilalabas na ebidensya o kaya meron silang pinipilit na ipasok na ebidensya na wala naman kinalaman sa impeachment pero sa tingin nila ay makakapanira kay Vice Presidente dahil kulang eh. It is possible na aminado na ang depensa na hindi nila makukuha yung boto na gusto nila. So ibababad na lang nila sa mga mapapanira nilang opinion, mga mapapanira nilang mga katanungan, ibababad nila ang pangalan ni VP Inday sa publiko in the hopes na dumikit yung kanilang mapanirang mga statements and questions at mga remarks dito sa impeachment. Yun na lang po ang nakikita kong pakay nila. Kasi hindi ako naniniwala pa sa ngayon, wala tayong ebidensya na aabot yan sa 16. Opo, pero ang pattern na ginamit laban kay Senator Marcoleta ngayon, kung tutuluyan po ito, possible na magamit din sa iba pang mga senador na alam po natin may kinakaharap din po mga reklamo at kaso. Kasi mabigat kasi ang plunder na unavailable. So hindi ako magugulat kung bakit may mga senador na matatakot talaga. Nakakasuhan sila ng plunder. Of course, ibang klase si Senator Marcoleta eh. Kung makita ninyo yung demeanor niya, parang wala talagang takot. Pero meron talagang mag-aalala na posibleng kaya nilang ipadismiss yung kaso, pero habang nililitis ay nandun sila sa kulungan. So nakikita natin na, nakakaapekto talaga ng opinion ang mga ganitong klaseng mga kaso. Opo, at hindi naman ho ito matatawag na smokescreen, attorney, yung rally para po doon sa, itong pagpapawalang, pigilan yung paghahain ng kaso at itong impeachment at iba pa. Parang tingin ko hindi naman po yata. Kasi alam nyo, kung smokescreen lang, ang daming PR ways eh. Ang daming ways through social media, through traditional media na magagawa ng mga distracting issues, maaaring magawa ng mas masinsinan na usapan and all that. Tingin ko paraan din po ito para ma-express yung galit eh. Kasi kung hindi nila gagawin ito, hindi natin nakaka-affect kaya ng mental health nito. At saka physical health. So, bahagi ito po kasi ng tinatawag natin na safety valves ng lipunan. Ang pagsasalita at pagpapahayag ay paraan, hindi lang para ma-address yung mga pagkakamali ng gobyerno, ngunit para mailabas ang saloobin at hindi tuloy-tuloy yung masamang pakiramdam, yung matinding galit laban doon sa isang sa gobyerno. Safety valve ito, pressure valve ito, nakaka-diminish ng pressure yung mga ganitong mga exercises in free speech at sa pagtitipon. Posibleng bumaba yung pressure cooker situation na nakikita natin na kapag napuno ay sasabog na lang. Di natin alam o makokontrol ang mga events after that. Pero wala po kayo nakikita parang nililihis lang po yung issue ng flood control scandal dito sa possible o sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. Nakikita natin na paglilihis talaga siya. In fact, ilang linggo nang hindi pinag-uusapan, hindi nga nakakapag-meeting. Meron na nakapag-elect na sila ng panibagong chairman ng chairman ng Blue Ribbon Committee, pero walang tinatawag na pagdidinig. Wala masyadong diskusyon na naririnig dyan. Ang naririnig natin ay doon sa panig ng ombudsman. O ito, may panibagong state witness. O itong mga to, mukhang wala pang kaso, matatagalan po bago magkaroon ng kaso. Yan ang naririnig natin. Pero doon sa legislature, lalo na dito sa Senado, tumataginting ang katahimikan. Opo, huli na lang, attorney, may naririnig ho ba kayo, nagsasalita rin ho ba yung ibang mga simbahan tulad ng Simbahang Katoliko, yung ibang civic society group, ano bang katayuan nila pagdating po dito sa mga issue na ito? Well, ang nakita natin ay yung unang rally na di umano'y nasa pinauunlakan ng or led by the Catholic Church, no? Mga obispo ay nanawagan ng rally. Pero
mukhang fail yung kanilang pagtitipon dahil nga gusto nila sila lang. Meron silang mga sinasabihan na hindi daw welcome doon sa pagtitipon na yun. So, yung mga ganyang klaseng pagpapahayag, alam natin na may pinoprotektahan na interes. Kasi pare-pareho naman tayong mga mamamayan at pare-parehong concern dito sa pandarambong na nakikita natin at hindi tamang pag-execute ng batas. So, nakikita natin na may ibang mga grupo din na gustong tanungin talaga, hindi pa ba kayo nagagalit sa mga nakikita ninyo? Sa failure ng pagbibigay serbisyo? Sa mga nakawan na dinidiscuss na nga, iniimbestigahan na nga, in denial pa rin kayo? O mas importante para sa kanila na may say sila kung sino ang magiging leader at sana hindi si Sara Duterte. Yun lang po nakikita natin yung katahimikan na nanggagaling sa ilang mga grupo ay tila base sa kanilang masamang opinyon kay Vice Presidente Sara Duterte. Wala silang respeto sa saligang batas yung mga yan. Attorney, singit ko lang. Once na ang kaso po ba na galing sa ombudsman, dumiretso na sa Sandigan Bayan, automatic ba na may warrant of arrest na agad? Kapag may finding probable cause, opo. Pag na-file na po siya dun sa hukuman, in this case, the Sandigan Bayan, dun po maglalabas ng warrant. May mga times, however, na kikilatisin ng hukuman, pwede kasing may mag-file ng motion or na ibalik sa paglilitis sa ombudsman yung kaso or doon sa preliminary investigation dahil tutol yung respondent o yung akusado na may probable cause. Kumbaga, i-challenge, posible kasi i-challenge ng akusado ang finding of probable cause at maghain ng motion na ibalik muna sa preliminary investigation o bigyan ng oras na mag-decide ang Secretary of Justice doon sa kanilang apila. So, Opo. may mga instances na gano'n. Kasi yung ating mga kababayan, lalo na yung mga supporter ni Senator Marcoleta, nangangamba na baka na-weaponize, nagamit din itong ombudsman, which is sinabanggit na rin yan ng ate ng Pangulo noon pa, nung siya ay binulgar niya na ang susunod na ombudsman nga ay si Boying Rimulya. Saan pa lalapit ngayon? Kasi once na umusad yan, halimbawa, naglabas na ng warrant of arrest, katakot-takot na mahabang proseso pa po yan na hindi siya makaka-function as senador. Senador pa rin siya, membro pa rin siya ng Senado, pero hindi na siya makaka-function doon sa paimbestiga, at kung ano-ano pang mga function ng isang senador po, attorney. At aantayin yung, alam naman natin na umabot ng, hindi lang buwan yan, umabot nga ng taon. Minsan, yung talagang hearing ukol dyan, tapos ang ending mababasura lang kasi nga, basura yung kaso. Paano po yan, attorney? Saan lalapit yung mga inaakusahan yan, attorney? Sa Korte Suprema. Titignan kasi kung mayroong grave abuse of discretion. Ito na nga yung problema may proseso yan, pwede mong i-challenge yung finding of probable cause, mag-EMR ka doon sa ombudsman or iaakyat mo na nga sa hukuman. So doon kasi sa regular courts, pwede pang umakyat sa DOJ. So dito, maaaring dalhin sa Korte Suprema o sa hukuman na ripasuhin yung finding of probable cause dito. Except na bihirang-bihira po ang napauunlakan na ganyang mga kaso dahil exclusive po sa executive ang findings ng probable cause, yung pagkikilatis diyan. Gayon pa man, may mga instances kapag grabe yung tinatawag na grave abuse of discretion ay papasok na ang hukuman para sa mga ganyan, para i-resolba ang mga ganyang kaso.